Thank you, Jesus. Thank you po kay Sister Annalisa. Feel at home po. Welcome po natin siya, mga kapatid. Salamat po at kayo po ay nakarating. Twice na po siyang naka-attend doon sa gawain natin doon sa Villarosa. At nami-miss niya talaga yung mga kapatiran sa UPC. At salamat po at nakilala po namin kayo. Amen. Ganon din kay Brother Nigel. Napakagandang pangalan. Amen. Praise God. Loobin ng Panginoon, this week mga kapatid ay makabit na yung ating water tank. Amen. So, praise God. Makabit natin dito. Yan, para meron na tayong supply ng tubig 24/7. Amen. Pwede na kayong maligo dito anytime. Praise God. Kung gusto niyo magpa-baptize ulit, mga kapatid, punuin natin yung swimming yan. Amen. Thank you, Lord. At hallelujah. Layo pong lahat ay tatayo. Praise God. Amen. At kung meron po kayong Biblia, at naniwala akong dapat tayong laging may dalang Biblia. Amen. Thank you, Jesus. This is my Bible. Our Bible. Amen. Kung meron kayong buksan po natin sa Psalms 100. Praise God. So glad na makita ulit si Tatay Romy. Praise the Lord. At ang kanyang apo, si Brother Patrick. Amen. We really miss you, bro. Amen. Masaya talaga naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Okay, praise God. At yung mga So glad to see once again, Melchizedek, nakarating ulit. Praise God for second time. Amen. Kapatid ni Sister Dayan. Amen. Psalms 100 verse 2. Serve the Lord with what? Gladness. Ano daw yan? Gladness. With gladness. Sino dito masaya? Amen. Amen. Come before His presence with singing. Verse 1. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. All ye lands. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa isang Kristiyano, mga kapatid, hindi kailangang mawala ang joy. Yes. Amen. That's right. Everybody say joy. Tanungin mo yung kapatid, tanungin mo, do you still have joy? Sagutin mo nga, sagutin mo. Alright, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lord Jesus, thank you po sa umagang ito. Salamat po sa iyong matamis na presensya. Hallelujah. Salamat po at patuloy ka pong nangunguna sa pananambahan na ito, Lord. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid at ang inyong lingkod, Lord God. Hallelujah. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kagalakan, ng paglilingkod, Panginoon, sa inyo. There's always joy in your presence, Lord. In your presence, there is fullness of joy and pleasures forevermore. Hallelujah. Na hindi po kayang ibigay ng sanlibutang ito. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang siyang pwedeng magbigay nito. Maraming salamat po sa kaligayahan, sa kagalakan na inyong pinagkaloob sa iyong mga anak. All glory belongs to you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. At kamayan mong iyong kapatid, ngitian mo siya, ngiti lang, wala ka sasabihin. Yan, ngiti lang ha, ngiti lang, walang ibang sasabihin. Yan. Amen. At malaya ka makaupo. Thank you, Jesus. Mabilis lang ito, mga kapatid. The word joy is a simple and yet profound word. It is very simple but yet profound word. Joy is more than just laughter. It is more than just happiness. It is not just positive thinking. Hindi lang to bubbly, optimistic personality or upbeat feeling. Ang pagsabi mong joy, hindi lang to nakita ka ng taong masaya. At yung mga tinuturo na positive thinking, mag-positive thinking ka lang. Positive thinking tayo. Magkaroon tayo ng positive thinker
motivational etche-etche, mga kapatid. So, joy is more than that. Actually, para sa akin, joy is much more related to, handa na kayo? Joy is much more related to contentment, peace, and hope. Ang totoong joy ay nakatied sa contentment, peace, at saka hope. So possible pala na ikaw po ay tumatawa ng malakas pero hindi ka kontento. Kaya maraming tao na mukhang masaya pero hindi talaga may galak. At meron namang malungkot, mga kapatid, pero malungkot talaga sila. Dahil ang totoong kaligayahan ay lumalabas. Amen? True joy, and this joy, mga kapatid, ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Maraming tao naghahanap ng totoong kaligayahan. Hinahanap nila ang totoong ligaya, mga kapatid. Gahanap sila, gusto nilang makontento. Ang ganda ng devotion kanina, mga kapatid, about satisfaction. Maraming tao naghahanap, hindi nila alam kung ano hinahanap nila. Pero ang hinahanap pa na nila ay yung totoong kagalakan na kaya lamang ibigay ng Panginoon. Hinanap nila sa inom, hinanap nila sa social media, hinanap nila sa barkada. Bakit ba parang kulang yung buhay ko? Wala talagang pwede. Talagang meron talaga akong hinahanap na hindi ko talaga makita. Yung pala, ang kanyang hinahanap, yung totoong kagalakan na pwede lamang mabigay ng ating Panginoong Hesukristo. For His kingdom is not meat and drink, but joy in the Holy Ghost. Hallelujah. Madalas tayo umawit ng kanta na may galak, may saya. Pero minsan natin yung inawit natin, no? Ano ba yung mga madalas natin awitin na? It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Meron pang Bisaya version niya. Mula Lunes, gusto ko pa kaawitin si Brother Reynan pagdating niya. Mula Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. Kay sayang maging Kristiyano. Kay saya. Meron pa isang awit yung kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Masarap magpuri, no? Lalo pag puno-puno ka ng kagalakan. This joy that I have. Anong lyrics nun? This joy that I have. The world didn't give it to me. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, the world can't take it away. Amen! Ang joy na ito, mga kapatid, tanging Panginoon lamang ang pwede magbigay, hallelujah, at hindi rin ito kayang palitan ng sanlibutan ito. Amen? Amen. Hallelujah. At ang joy na ito comes from deep intimate relationship with Him. Hallelujah. Kailangan mo ng deep intimate relationship with Him in order for you to have joy. Sino dito ang nasubukan ng ma-in love? Amen. Hallelujah. Amen. Di ba pag na-in love ka, parang di mo mawaring kaligayahan, mga kapatid? Nasa puso mo? Para ba hindi mo ma-explain na para bagang napakasaya sa mo. Sana all, no? I believe, mga kapatid, if you are satisfied with Jesus and you are truly in love with Jesus, you will be filled with joy. Hallelujah, yung talagang totoong nagmamahal sa Kanya. Kasi, ikaw nga, sample lang to sa tao pa lang If you truly love someone, lagi kang nakangiti, mga kapatid.
Bakit kaya? Makikita mo siya nakaganyan lang, mga kapatid. Sana all. Para kang baliw, mga kapatid. Baliw sa kanya. Amen! Diba? Foolishness. Ang foolishness sa sanlibutan, kalala foolishness sa ating ginagawa, mga kapatid. But they don't know we have just joy in serving Him. Subukan nyo nga ngumiti, mga kapatid. Smile lang tayo lahat. Minsan, hindi na tayo marunong mag-smile eh. Kadayang iniisip sa kung ano-ano mga problema sa buhay, mga kapatid. Amen. But we need to have, actually, fruit of the Spirit ang joy eh. Sino kaya mag-quote? Love. Pangalawa agad, di ba? Joy. And then, peace. Love, joy, peace. Long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. And you know what? If we truly have joy, it is very easy to serve the Lord. Kapag talagang pong meron tayong totoong kagalakan, napakadaling maglingkod sa Panginoon. Madali. Pero pag wala kang galak, mga kapatid, napakahirap. Mahirap. Service na naman. May service tayo Sunday. Service na naman. Tagal-tagal nung tapos service. 8, tapos 12. Tagal. But if you truly, tayo may joy, mga kapatid, napakadali niyan. Actually, ikaw pa yung mag-i-invite eh. Oh, sasabihin mo, enter, anong sabi nun sa binasa natin sa chapter 10? Let us go into the house of the Lord. Excited ka lagi, mga kapatid, kapag meron kang joy. Hallelujah. Ikaw po ay madaling makapaglingkod sa Panginoon. You can express your joy through praise and worship. Hallelujah. You can express this to coming to church. Diba, ibang taong hirap bitbitin sa church, no? Parang laging ang kasimangat. Ako pumunta sa church. Parang naalala ko yung kwento na, ayaw pumunta sa church. Bakit? Ayaw ko sa kanila, tsaka ayaw nila sa akin. Tara, labes ko na kwento to dito. Parang memorize yun na. Ayaw ko sa kanila. Ayaw nila sa akin. Sabi nanay niya, dalawang rason, ba't ayaw pumunta sa church? Ayaw na sa akin. Ako sa kanila, sabi nanay niya. Dalawang rason din, bakit kayo pumunta sa church? Bakit po? Una, 50 ka na. Tanda ka na. Pangalawa, ikaw yung pastor. Kailangan mo tayo pumunta sa church. Actually, hindi natin kailangan maging 50 years old at saka maging pastor. Hallelujah. Para magkaroon ng kagalakan pumunta sa church. Amen? If you truly have joy, madali ka makapalakpak. Madali ka makapagpuri sa Panginoon. Madali ka makapag-worship. Lagi kang available. Paggamit mo yung talents mo, mga kapatid. Hallelujah. At ito pa isa. Ano sabi ng Bible when we give? God loveth what? A cheerful giver. Madaling magbigay kapag ikaw po'y mayroong kagalakan. Pag ikaw'y masaya, mayroong magbigay. Pag di ka masaya, mga kapatid. Pero hindi mo masaya, libre kita, bro. Di ba? Yung masaya, lagi taong masaya. Lagi nanlilibre yan. Amen. Sino masaya dito? Libre. God love it. Actually, madaling magbigay. Amen. Kasi, alam mo na, sa Panginoon yung galing. At minsan, ito pa nga minsan, pag nag-isip yung iba, ito maganda yun eh. Magandang pananaw ito, mga kapatid. Pag marami kang bayarin, dami ko naman bayarin, sabi ko kailangan bayaran. Ubus na yung pera ko. Ganun. Magandang pananaw dyan. Pasalamatan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi may pambayad tayo. Amen. Meron tayo. Pag may nagastos ka or meron ka na libre, or meron ka na bili, at least meron kang pera. Amen. It is very easy to serve Him. Now, kung hindi mabigat na sa'yo ang paglilingkod sa ating Panginoon, kung mahirap na sa'yo maglingkod sa Panginoon, better check kung nandiyan pa yung joy na ipinagkaloob ng ating Panginoon.
baka wala na yung joy. Di ka na masaya. Mahirap na. Talagang mahirap maglingkod kapag wala kang kaligayahan. Wala kang galak. Sana dyan si J.O.Y. Joy in my heart. Deep, deep down in my heart. And this joy, hallelujah, ay hindi katulad sinabi natin kanina, hindi ito naapektuhan ng ating circumstances. Kasi ang meaning ng joy is you're truly satisfied and content with Him. Kontento ka. Kaya nga nabanggit ni James, sa book of James, sa chapter 1, verse 2, Brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Hallelujah, at mga pagsubok. Hallelujah, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, actually, yung mga temptations, pagsubok, di ba, pag-iisipin, parang wala akong makitang joy dyan, Parang hirap naman makita na mayroong joy dito. Pero, ang ibig sabihin ng count, mga kapatid, it is a financial term, nung time na ibig sabihin ay to evaluate. Evaluate mo yung sitwasyon. Ibig sabihin, yung mga sufferings, yung mga trials na pag in-evaluate mo, and you come to look at it on a bigger picture, maintindihan mo, mga kapatid, na yung mga bagay na dumarating na yan ay para sa ating kalakasan sa pananampalataya, and then you can rejoice. Doon ang gagaling yung joy na yon, mga kapatid. Na ang mga bagay na ito, ay meron akong mas malakas na Diyos kaysa dito. Meron akong Diyos na pinaglilingkuran. Merong Diyos na nakakita ng aking circumstances. At hindi nakabase ang aking, maaring hindi ka makatawa, mga kapatid, or hindi ka tawa. Hallelujah, pero there's joy in you. Because you're content and satisfied with Him. Amen? Marami hindi kontento Kaya hindi sila magkaroon ng J-O-Y, joy in your heart. Hallelujah. And joy is not just, ang paglilingkod sa ating Panginoon, hallelujah, should not be burdensome. Hallelujah. It is not just duties na kailangan mo i-fulfill. Ang paglilingkod sa Panginoon ay ginagawa natin out of love. Bigyan ko example, mga kapatid. Payag kayo, mga kapatid, ano lang to? Hypothetical. Hypothetical. Ikaw ay ikakasal na sana all. Amen. Kakasal ka. Pero di mo mahal, iba, babae, hindi mo mahal yung papakasalan mo. Di mo siya mahal. Kinasal ka doon, tapos kinasal ka, ba't yung iba dito nakangiti? Ikinasal ka, mga kapatid. Sabi yung asawa mo lalaki, binigyan ka ng list of duties and responsibilities. Dapat ganito, nakahain na ang pagkain ko. Dapat na ganito gagawin mo natin. Sa umaga pa lang, dapat nakahanda na yung aking damit. Pag uwi ko galing sa trabaho, dapat may kiss ako. Dapat may yakap. Tapos handa na yung pagkain ko. Ganun ba, may list? Sweldo pa. May list, mga kapatid. So, ginagawa niya nga, pero burdensome. Mabigat. Labag sa loob. Ginagawa niya, pero same thing sa atin. Minsan ginagawa natin, pero labag sa loob natin. Paglilingkod natin sa Panginoon. Na-assign ka. Ba't ako? Paniki na, di ba? So, ang nangyari, mga kapatid, minsan ganun tayo Tapos ito, kilalaunan, mga kapatid, yung mag-asawa, namatay yung lalaki. Ganun talaga pag di mo mahal, no? Patayin mo. Joke lang. Biro lang. Wala yan, di ka kasali. So, namatay agad. So, napangasawa niya, yung mahal niya na. Yan. There is mahal na mahal yung pangasawa niya bago yung asawa. Mahal na mahal. Tapos, hindi siya binigyan ng list of duties and responsibilities. Pero dahil mahal na mahal siya dito at mahal na mahal niya isa't isa, yung list na dati niyang ginagawa noon, ginagawa niya doon out of love. At meron siyang kagalakan. Hindi ba?
Pag out of love natin ginagawa, mga kapatid, napakadali. Pero kapag out of duty lamang, burdensome. Kasi hindi natin nakikita yung joy na nanggagaling sa Kanya. And if we truly love Him, mga kapatid, katulad ng mag-asawa, gagawin mo yun, ito kailangan. Kasi gusto ng aking Panginoon eh. Gusto ng aking mahal, gagawin ko to. Out of love. Ganon din tayo, mga kapatid, dapat. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. We should be truly always, number one, in love tayo dapat lagi sa Kanya. Dapat hindi mawala yung ating intimate relationship sa Kanya. Hallelujah. Ayun ang magbibigay sa atin ng joy and contentment and satisfaction and hope. Hallelujah. Ang ginagawa ng kaaway, kunin yun sa atin. Makawitin niyo yung, kunin mo na ang lahat. Dami niyong alam. Ang bilis niyo mag-respond. Amen. God expects us to serve Him with gladness. In-expect yan ng ating Panginoon sa atin. And He even commanded it. Sinabi niya pa. Kaya nga, di ba? Sabi niya, kaya kayo sa Deuteronomy 28, kaya kayo, sabi niya, kaya yung mga courses, yung mga course, hindi yung course na sa college ha, yung course na sumpa. Kaya yung mga courses na pupunta sa inyo eh. Yung pupunta sa inyo, pagbasahin niyo yung Deuteronomy 28, di ba? Blessing and cursing yun. Sa bandang dulo, sa 47, sabi niya, because thou servest not the Lord thy God with joyfulness. Sabi niya, kasi hindi niyo pinaglilingkuran ng Panginoon nang may kagalakan and with gladness of heart and the abundance of all these things, kaya yung mga curse na pupunta sa inyo. Kaya pala may sumpa pala doon, mga kapatid. Hindi ka pala magalak na naglilingkod sa Kanya. Lagi na lang burdensome pagsisimba. Ay, mga kapatid, maganda ngayon pa lang, maglingkod na tayo sa Panginoon. Kasi darating yung time na habang malakas tayo, nabanggit ko ito kahapon, maglingkod tayo ng tapat. Kasi baka kasi ang iba isipin, at saka na lang ako maglingkod ng marami pa namang oras. Kasi magtatrabaho pa ako, siguro pag medyo retire na ako, paano pag hindi mo na kaya sa sarili mo? Di ba? Gusto mo pumunta sa church, pero di ka na makalakad. Punta tayo sa gawain. Samahan mo ko. Punta tayo sa gawain. Ayan ka na. Punta tayo. Gusto mo mag-preach? Wala ka ng ngipin. Hindi ba? Pasalamatan natin at hanggat ngayon, hanggat kaya pa natin, maglingkod tayo sa ating Panginoon nang merong kagalakan. Di ba? Inuutos sa Panginoon. Philippians chapter 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Si Paul yun. Philippians chapter 4 verse 4. Saan niya sinulat? Sa loob ng kulungan. Ang pinakamasayang epistle ni Paul na punong-puno ng about joy. Saan niya sinulat? Sa kulungan. Ibig sabihin, nakakita pa rin siya ng pwede pagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Despite of the trials, despite of the sufferings, hindi ito hadlang para mawala yung joy na nasa puso ko. Ano mang sitwasyon na ating kinalalagyan, mga kapatid, huwag nating hayaan na kunin ng kaaway ang joy na meron sa atin. We will rejoice and rejoice always. Kapag if there is no joy in your heart, there is something wrong. Meron talagang mali diyan, mga kapatid. If we lose our joy in serving Him, better check our heart. Alam niyo yung ulo, nakakonekta yan sa puso. Yung ulo. Pansin niyo? Pag malungkot ka lang, nahatak. Ganun yun. Diba? Emosyon, na connection emotion. Pero kapag sa Panginoon ka tumingin, di ba? Nasubukan niya na pag if you feel lonely. Ano ba yan? If you feel, simulan niyo umawit sa Panginoon.
Simulan mo mag-worship. Tingnan mo yung joy na ibinibigay niya. Hindi talaga nagawa ng Panginoon eh. Totoo talaga yung pangako niya eh. In His presence, there is fullness of joy. Minsan kaya hindi natin nararamdaman yung joy kasi ayaw nating lumapit sa kanyang presensya. Tanging presensya niya lang ang makapagbigay ng joy. Ang lagi natin inisip yung mga nangyayari sa buhay natin, yung kung ano-ano mga kapatid. Tapos paikot-ikot lang yan sa utak natin mga kapatid. Tapos ma-depress naman tayo mga kapatid. Ganun lang yan mga kapatid. Pero simulan mong lumapit sa kanyang presensya. Lord, ikaw lamang ang pwedeng makapagbigay nito. Hallelujah. Hindi pwedeng mawala sa Christian life ang joy. Hallelujah. We should check our... Alam mo, the enemy, anong ginagawa ng enemy? Comes to kill, ano ba yan? Steal, and destroy. Kasama na yung joy na gusto niyang kunin sa atin. Faith natin, gusto niyang kunin. Yung joy natin, gusto niyang kunin. Siyempre naman, pag wala ka ng joy, di ka maglingkod sa Panginoon eh. Patamad-damad ka na kapagod naman magsimba ba? Parang paulit-ulit na lang ba? Paulit-ulit lang man nagsalita dyan. Yung wala ka nang makitang maganda, no? Puro negative na lang. Tapos dyan, puro chismisa naman yan. Wala talaga. Puro comment ka na lang, kapatid. Wala na yung joy eh. Pero in the first place, di ba? Kaya nga tayo pumunta dito dahil sa Kanya at hindi dahil para sa ibang tao. Hindi tayo masatisfied kasi ibang tao titingnan natin. Hindi talaga tayo masatisfied doon dahil tanging si Lord lang ang pwede makapag-satisfy sa'yo. Kahit ako, pwede kang matisod sa akin. Hallelujah, kahit ako, hindi ka kayo masatisfy mga kapatid. Huwag niyo akong pilitin. Ang hirap nun. Pambihira kayo. Tanging ang Panginoon lang. Tanging ang Panginoon lang, mga kapatid. Si Jesus, nawit na natin to, di ba? Si Jesus ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Pastor ang sandigan, ako'y gibang-giba. Hindi mo talaga, pwedeng umasa sa tao. Hindi talaga, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We may lose our joy. Tingnan niyo to. Basahin ko isa-isa lang ha. Tingnan niyo kung baka meron kayo nito. Baka unti-unti nawawala yung joy ko. Teka, bakit kaya hindi na ako ganun kakatulad? Baaring you lack devotion. O kulang ka na sa devotion life mo, hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagbabasa ng Bible, wala ka ng time sa Kanya. Hallelujah. Ninakaw na ng Facebook mo at saka ng TikTok at scrolling mga kapatid. Actually, mas nakaka-depress pa nga manood ng mga ganun eh. Ma-depress ka. Kasi minsan, bago ko mag-post, isip ko, naku, may mainggit na naman ito. Pag may mainggit, may ma-depress na naman ako. So, minsan, makakaganon-ganon man. Lack of devotion. O kaya, Number 2, comparing. O yan. Pag kino-compare mo sarili mo sa iba, bakit siya blessed? Ba't siya feeling blessed? Ako feeling. O, diba? Unthankfulness. Hindi tayo marunong. Pag we are unthankful, the more na mas marami tayong makikita na unthankful. Pero kapag tayo po ay grateful and thankful, kahit sa napakaliit na bagay, mga kapatid, the more na dumalaki yung the more na mas marami tayong nakikita na pwede pala pagpasalamat. The more na dumadami. Simulan natin ha. Halimbawa, Lord, thank you po, nagising ako ngayong umaga. Ibig sabihin, pag nagising ako ngayong umaga, ibig sabihin, nakatulog ako. Lord, thank you po, nakatulog ako. Lord, ibig sabihin, bagong umaga, ibig sabihin, bagong pag-asa. Lord, thank you sa bagong pag-asa. Ibig sabihin, pag may bagong pag-asa, Lord, may bago akong chance. Hallelujah. Ibig sabihin, bagong chance, Lord, tapos na yung nakaraan. Di ba, ang dami tuloy-tuloy. Amen. Lagi kang merong ipagpapasalamat kapag marunong kang magpasalamat. Amen. Kaya maging hobby natin na magpasalamat sa Panginoon. Kahit sa napakaliit na bagay lang. Pag we're thankful sa napakaliit na bagay, dumadami yung ang dami ko pala pwede pagpasalamat. Dati kasi iniisip ko, puro ano lang eh. Puro problema lang. Ano ba naman to? Ngayon, kung iniisip mo, yun lang din yung malaki sa utak natin.
If we learn how to be thankful. Okay? Lack of devotion, comparing, unthankfulness, not doing the will of God. Kapag hindi pala natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon, nagkukos ito para mawala yung ating joy. Hindi na tayo masaya kasi ginagawa na natin yung sarili nating kalooban. Hindi na yung kalooban niya. Impure thoughts. Iba yung motibo. Yan. Unresolved conflict. Conflict na away-away ba yan? Unresolved conflict. Failed relationships. Neglect of priorities. Naparami pala ito. Lack of personal ministry engagement. Material expectation. Ito, health issues minsan. Hallelujah. It may lang mga kapatid. Pero hindi natin nahayaan ang kaaway. Kahit na ang totoong joy, kahit mangyari itong mga bagay na ito mga kapatid, kailangan nating lumapit pa rin sa Kanya. Actually, kailangan nating lumapit sa Kanya in every time. Hindi lamang sa time na tayo po'y masaya. Every time. Kasi yun po yung ating nagiging parang bangko. Diba? Parang, hindi ko feel ngayon mag-pray. Minsan kasi pag feeling lang, tsaka lang tayo mag-pray. Feel ko mag-pray ngayon. Pray ako. Pag hindi mo feel, hindi ka rin lalapit sa Kanya. Pero pag lagi natin yung ginagawa, nagkakaroon tayo ng parang bank sa atin. Sa kapag time na pag may dumating ng mga pagsubok, mga kapatid, meron kang reserba. Meron kang pagpapasalamat sa ating Diyos. Sasabihin mo, count it all joy. Hallelujah. Kapag may dumating na pagsubok, wala namang dito na exempted sa trials, di ba? Pero may kausap ka na para bagang kanyang buhay, puro trials na lang. Puro trials. Tapos, hindi natatapos yung trials. Parang, teka, wala ka bang testimony? Parang puro trials. Ang totoong testimony, mga kapatid, after trial, merong pasasalamat. That is a testimony. Yes. Kaya lang, sige, basta testimony po ako, hindi natatapos Kasi walang victory Ang kwento, yung pagsubok lang, mga kapatid. Testimony ba to? Ano ba to? Nagmakaawa ba to? Nagparinig. Ang totoong testimony, mga kapatid, after ng pagsubok, merong pasasalamat at merong patotoo na kumilos ang Diyos. Amen. May patotoo ko, Brad. Ano yun? Kasi ganito Puro pagsubok ko. Ika, patotoo ba talaga Hallelujah. At, hallelujah, alam natin na kahit anong nangyayari sa buhay natin, hallelujah, kapag nakita natin si Jesus Christ sa kalagitnaan ng mga bagay na nangyayari sa atin, mga kapatid, sabi ng Bible, we are considered already an overcomer. Kasi nakapokus tayo sa ating Panginoon. At nakikita natin, in the future, we are content, we are satisfied, we have peace, hallelujah, and we have hope, despite ng mga pagsubok, hallelujah, nakikita natin ang ating Panginoon. Amen. Diba? Si Pedro nga nandoon sa kalagitnaan nung lumakad siya sa tubig, mga kapatid. Hallelujah. At nung nabaling yung kanyang atensyon, diba siya po ay nalaglag. Pero siya po ay nag-focus sa ating Panginoon, hindi pa naman huminto yung storm Kasama niya pa rin si Jesus Christ. Bumalik siya sa bangka, hindi pa huminto yung storm Hindi ba? Pero, still, siya po ay nagtagumpay na. Si Jesus Christ nagtagumpay na sa Garden of Gethsemane pa lang. Sa kanyang pagluhod. Amen? Amen. Hallelujah. And you know, bakit tayo kailangan magkaroon ng joy? One more thing before I end this. Bilis ko matapos, no? Ito yung isa sa pinaka-verse na talagang mind-boggling para sa akin. And very amazing. Yung Zephaniah chapter 3 verse 17. Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. And he will rest in his love. He will joy over thee with singing. Our God is a joyful God. Ang ating Diyos ay Diyos na punong-puno ng
kagalakan. At imagine mo ang Panginoon umaawit. Alam mo yung Book of Zephaniah, pag sinimulan mo yung Book of Zephaniah sa chapter 1, puro judgment. Puro judgment na dahil sa ginagawa ng mga tao, judge ng Panginoon. Hallelujah. Pero pagdating doon sa bandang dulo, makikita natin na ang ating Diyos ay hindi pa, yes, i-judge tayo, pero is joyful. He's full of joy. Siya po ay punong-puno ng kagalakan, mga kapatid. Every time na naisip ko ang Panginoon, na inaawitan tayo. Sabi doon, He's singing over us. Siguro nakikita niya na, sabi ng Panginoon, gusto kong maging masaya ang aking anak. Hindi ko kalooban ng aking anak ay magkaroon ng kalungkutan. Di ba ang sarap pag ikaw po yung naawitan? Sana all, maawitan. Naawitan ka. Pero ang umaawit sa atin mismo ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na naglikha ng langit at lupa. Parang yung baby na hinihili, na napakapayapa ng kanyang buhay sa braso ng kanyang nanay. Sobrang kontento, sobrang peaceful. Ayan, parang si Noah, mga kapatid, tulog na tulog. Minsan, naawitan mo pa. Hulabay. And good night. Sometimes, si Lord, sa kalagitnaan ng nangyayari sa atin, hindi pala natin alam, umaawit pala siya para sa atin. Hindi natin na-realize. Sabi niya, Lord, thank you. Kapag na-imagine ko yun, mga kapatid, sabi ko, Lord, walang bagay, hindi ko pwede pagpasalamat eh. Hallelujah, kung ikaw kaya mo ang awitan, ikaw may control ng lahat ng bagay, bakit ako may problema? Bakit ako mag-worry? Bakit ako mag-iisip ng kung ano-anong bagay kung meron naman akong Diyos na pinaglilingkuran? Na mahal ako. Walang rason para hindi ko siya mahalin. Oh, Jesus. I feel His Holy Spirit right now. Hallelujah. God is a joyful God and He sings over us. Hallelujah. At kung ano man ang ating kinalalagyan, mga kapatid, at kung ano man ang ating sitwasyon, meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Merong Diyos na nakaalam ng iyong buhay ngayon. Merong Diyos na alam ang iyong nararamdaman ngayon at ang iyong kalagayan ngayon. All you have to do is to trust in Him and to begin to worship Him and to begin to rejoice and magnify Him. Napakadaling magpuri sa Kanya if we really love Him. Excited ka? Walang pakialamanan, mga kapatid. Wala ka nang pakialam sa katabi mo. Mag-rejoice ka. Isang malaking halimbawa, kapag tayo nasa football field, mga kapatid, nakashoot yung iyong best player, wala kang pakialam kung tumalon-talon ka na, hampas mo na yung katabi. God is more than that. He saves us, delivers us. Hallelujah. Let's check. Lord, hindi na pa ba joy ko? Masaya ba ako naglilingkod sa iyo, Panginoon? Or hindi ako satisfied? Only the Holy Ghost. True joy can only be found sa Holy Ghost, mga kapatid. Amen? Can we all stand? Hindi ko alam magandang awit. But we will sing a song. Hallelujah.